Praise God! Palapakan po natin ang Diyos like a thunder! Let's give our love offerings the best love Like, share, offerings subscribe. to the Lord. Amen. Okay, now, dito tayo sa ating topic na wala pang katapusan. Dahil maraming konteksto sa chapters na ito na napakahalaga natin i-take up. Okay? So, huwag kayong humingi ako ng revelation sa Lord. Sabi ko, Panginoon, na naipangako ko po yung pong Matthew 16:24 sa banal na punan. Eh, syempre, kailangan ko hindi ko po siya dapat putulin para yung pinaka-message nyo po ay talagang lumapat sa buhay namin na meron pong kaalisan. Okay? So, dito po. Okay. Napakaliit ang mga letra ng aking Bible. Okay. Yung aking cellphone, pag-ikuha kay kamukha, kay Sir. Okay. Babasahin po natin ulit, pero dito lang po tayo sa 23. Doon lang po tayo sa 24 kasi sa next Sunday po yung 24. Okay? So, ipinahayag ni Jesus ang kanyang kamatayan. Okay? Mula sa panahong iyon, ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay. Sabihin nga po natin, magtiis ng maraming bagay. Magtiis ng maraming bagay. At kalabitin mo yung katabi mo, handa ka na bang magtiis ng maraming bagay? Okay? Ay, When we say magtiis, hindi yung komportable. Hindi po yun masaya. Amen? Hindi po yun mahirap. Pero si Jesus, kailangan po nang tiisin ng maraming bagay. Para kanino? Para sa atin. Magtitiis si Jesus Christ, kailangan niyang batahin ang maraming bagay para sa atin. So, kalabitin mo yung katabi mo, ikaw ba, ano ba mga pagtitiis na babatahin mo para kay Jesus? Si Jesus, nagtiis para sa atin ng maraming bagay. Eh tayo kaya, ano po ba yung mga pagtitiis na gagawin natin na mga pagtitiis na maraming bagay para kay Jesus? Ano kaya no? Basic, no? Basic lang. Nanawa na po ba natin? Pwede na tayo umuwi. Meron na eh. Kailangan pa na natin magdiis sa maraming bagay. Amen? When hindi magdiis sa maraming bagay, hindi yun masaya. Hindi ka nasasarapan sa buhay mo. Amen? Nahihirapan ka nun. Muli ng Panginoon. So magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari, at mga eskriba. Ang mga eskriba po ay mga tagapagturo ng kautusan. Okay? Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Kalabitin mo yung uli katabi mo, handa ka na bang mamatay? Hello? Pagpatungkol po sa Panginoon, kailangan darating tayo sa kamatayan. Saan kamatayan? Anong sabi ng 1 Peter 2:24 kung nagkamali? Kaya nga daw po si Jesus Christ ay napako sa punong kahoy para daw po tayo ay mamatay na sa kasalanan. Amen. Napaka po natin si Lord. Handa ka na bang mamatay sa kasalanan? Amen.
Sigurado ka ba? Amen. Malaki gagawin mo sa pagkisyo mo para mamatay ka sa kasalanan. Kakalimutan mo yung sarili mo, yung happiness mo sa buhay. Kakalimutan mo yon. Kasi, pag ikaw ay mamatay na sa kasalanan, wala ka nang alam gawin ng masama. Patay ka na eh. Alam niyo yung patay, kahit anong tsak-tsak mo noon, yung patay naman no, kahit anong tsak-tsak mo noon, wala siya karamdaman kasi patay na siya eh. Amen. Dapat lahat tayo, wala na po tayong maramdaman pa sa kasalanan. Amen. Pag gumagawa ka pa ng kasalanan, may naramdaman ka pa nga. Ay, hindi ka pa patay. Amen? Bakit kailangan mong mamatay? Kagaya ng Panginoon Kristo. Dahil kung hindi ka mamatay sa kasalanan, walang resurrection. Si Jesus namatay. Pagkatapos niya namatay, nag-alay ng kanyang buhay, nagsakripisyo ng kanyang buhay, sumunod siya sa amang Diyos. Siya po ay nabuhay na mag-uli. Ganun lang po yung proseso ng buhay. Pag namatay ka sa kasalanan, sa buhay na ito, mag-resurrect ka. Tsak yun. Dahil nangyari sa buhay ni Jesus. Amen? Okay. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Okay? So, meron talagang pagkabuhay niya mag-uli pagkatapos mamatay. At ito po yung ating pag-asa sa buhay. Kaya tayo narito, church, ano bang inaasahan natin? Pag tayo namatay, tayo po ay mabuhay na mag-uli. Amen? Amen. Okay? At habang tayo nabubuhay, kasama natin ang Panginoon. Pagkasama natin ang Panginoon, malayo po tayo sa disgrasya, malayo po tayo sa kapamakan, malayo po tayo sa gawa ng dyablo. Kasi nga may Panginoon na nagtatanggol sa atin. Amen. 22. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, "Huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito sa iyo." Si Pedro. Alam niyo kung bakit nasabi ni Pedro yun? Dahil man niya si Jesus eh. Kalabitin mo ulit, katabi mo, man mo ba si Jesus? Man mo mag-Jesus. Diba? Si Jesus, dahil mahal ni Peter, mahal ni Peter, yung plano ni Jesus na mabubog, maduraan, yung pumalait, ayaw ni Peter yun. Ayaw ni Pedro nun. Ayaw ni Peter na magpasa ng cross si Jesus, ayaw mapako, ayaw mamatay, ayaw ni Peter magdurusa, ayaw ni Peter. Kaya pinigilan niya na kailanman hindi daw mangyari. Kay Jesus yung magbata siya. Pero anong sabi ni Jesus? Di ba inarap niya? Anong sabi ni Jesus? "Layuan mo ako, Satanas." Tinawid ka kami mo, hindi naman Satanas yan, di ba? Hindi naman si Pedro. Hello? Bantayan natin yung ating mga man sa buhay, ha? Yung mga co-servants. Kasi ito si Pedro, first book po ito ng church. Pero nadali pa rin siya ni Satan. Kaya meron talaga mga servants na mga naglilingkod na sa Diyos, nadadali pa rin. Ito nadali siya, oh. Bakit? Sabi ni Jesus, "Layuan mo ako, Satanas." Meron pa na talagang mga disciple na nadali. Kaya kalabitin yung katabi mo, huwag kang magpadali, ha? Kay Satan. Baka sabihin sa'yo ni Jesus, "Layuan mo ako, Satanas." Amen? Hello?
Kaya alam nyo, may mga kaibigan, may mga kamag-anak, may mga anak, may mga tatay, mga co-servants, na talagang nadadali sila ng kaaway. Pero huwag mong tingnan yung tao. Ang tingnan mo yung isa ka nasa likod ng tao. Amen. Na hindi pala yung tao na yon, ang pumipigil sa'yo kundi si Satanas. Amen. Amen? Merong mga pipigil sa'yo sumamba. Amen? Merong mga pumipigil sa'yo, magbasa ka na ng Biblia. Meron pang mga tumatawag, meron pang mga kung ano-ano. Si Satanas yun. Huwag kang mag-visit doon sa mga tao na yun. Kundi kay Satanas ka. Sabihin mo, layuan mo ako Satanas. Di ba? Layuan mo ako Satanas. Hindi yung tao palalayasin mo kundi si Satanas. Amen? Amen. Kaya kung may mga barkada kang pinipigilan sa Panginoon, pag-fulfill ng calling mo sa Panginoon, sabihin mo layuan mo ako Satanas, ha? Kasamba ko ngayon, maglilingkod ako sa Panginoon, tumigil-tigil ka dyan. Amen? Dapat ganyan tayo katalino. Kapag meron mga pumipigil sa ating pagsamba, sa ating paglilingkod, inilalayo tayo sa Satanas, sa ating mga mission sa buhay, dapat matuto tayong sawayin si Satanas. Hindi eh. Wala eh. Kasi alam nyo, ang sinasaway dito ni Satanas, o yun ni Pedro, yun pong Great Commission ni Jesus Christ para sa kaligtasan ng lahat. Amen? Kasi nga, si Satanas yun sa buhay ni Peter. Bakit? Ayaw po ni Satanas mangyaring maganap na magbata si Jesus Christ. Kasi po, kapag nagbata, nagtiis, pag gagawin na po ni Jesus Christ, na ialay ang kanyang buhay, matatalo na ang kaaway sa buhay ng maraming manampalataya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Si Satanas, pipigilan niya si Jesus na magdusa para walang maligtas. Naku, ano? Amen. Ang galing nyo, ginamit niya si Pedro para walang maligtas. Ang galing nyo yung si Revelation, kasi nga naman, kapag hindi yung gagalangin, hindi susunod si Jesus Christ sa inatang ng kanyang balikat ng amang Diyos na banal, ay wala po tayong kaligtasan ngayon. Kaya alam nyo, lahat ng tiniis ni Jesus Christ ng mga hampas, mga bugbog, ang bunga ay ikaw. Hello? Kaya ka nandyan ngayon dahil pinagtiisan ka ni Jesus. Bawat bugbog ng kanyang pong natanggap, bawat mga hampas, mga latay na kanyang tinanggap. Pero mo, ikaw ang bunga ng pagtitiis ni Jesus. Ikaw yun. Ikaw yun. Kung hindi na nagdusa si Jesus Christ, hindi siya nagtiis, wala ka ngayon dyan sa pinauupuan mo, hindi ka ligtas sa impyerno. Hindi ka ligtas sa maraming demonyo dito sa mundo. Hindi tayo ligtas, hindi tayo safe, pero dahil sa ginawa ni Jesus sa kanyang pagkamatay sa krus, ligtas ka. Amen. Ito ang bunga ng pagtitiis ni Jesus Christ sa cross. Ikaw ang bunga. Tandaan mo yan, huwag mong kalimutan na dahil sa pagdurusa ni Jesus Christ, ligtas ka. Papasok ka ng langit. Hello. Hello. At sa mga latay niya, magaling ka na. Meron ka ng pinangawakan na kahit may sakit ka, kayang-kaya mo pang lumaya, kayang-kaya mo pang gumaling. Nakuha mo ba natin? Pero ito si Satanas, hinadaan niya sa pamamagitan ni Pedro para walang maligtas.
Pero ang galing ni Jesus Christ. Dapat si Jesus Christ, no? Very committed siya sa Father, God the Father. Bilang anak, very committed siya sa God the Father. Amen. Dapat ang mga anak ng Diyos, dapat bawat isa sa atin ay ganun din po sa God the Father. Amen. Dapat lahat tayo ay very committed. Kung ano lang pong inatang, kung ano pong inutos, kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos, doon lang po tayo. Huwag na po tayo magbabago. Amen. Huwag po tayong lumuhis. Huwag po tayong mag-iba ng ginagawa. Kundi doon lang po tayo sa pinapagawa ng Diyos. Amen. Amen. Marami pong Kristiyano, maraming tinawag ng Diyos. May pinapagawa ang Diyos. Pero ayaw na nila. Nanginibang landas na sila. Yung landas ng Diyos na pinapalakaran sa kanila, ayaw na nila. Ayaw na. Pero ang umaayaw ay hindi nagbuwawagi. Amen. Amen! Kaya, mga kapatid, be like Christ. Magiging kagaya po tayo ni Jesus sa pagiging committed. Yung iba committed eh. Maraming Kristiyano, imbis padagdag ang panahon, ang taon, ang kanilang pagiging Kristiyano, hindi nagiging committed, naging kumikitid. Nakitid ang pag-iisip. Mamili ka nun, kumikitid ka o committed ka. Amen, dapat habang tayo tumatagal sa church, tumatagal sa Panginoon, dapat very committed po tayo like Christ. Na kung ano lang po yung pinaka-mission ni Christ, kailangan po niyang gampanan. Ano po yung mga inatang ng Diyos sa ating mga balita? Ano po yung mga sinasabi, inuutos sa atin ng Lord? Doon lang po tayo committed. Huwag po tayo nag-ibang landas. Huwag po tayo nag-iibang mundo. Amen? Hello? Sinasabi ko, it is a suicide. Kapag ginawa mo yun, it is a suicide. Take note, hindi basta-basta ang ginawa ni Jesus sa cross. Pagbanal na po ng hindi basta-basta ang ginawa ni Jesus sa cross para maligtas ka. Dugo niya, nabugbog siya, hinampas siya, nilait siya, dinura siya, nililis pa siya, nilait siya. Yun. Para lang tayong lahat ay makarating sa kaharian ng Diyos. Amen? So, yung ginawa ni Jesus Christ, yun po yung nagtatapos sa lahat ng gawa ng tiyablo sa ating mga buhay. Amen. Kapag si Jesus Christ ay dumating na sa buhay mo, pinost ko to noon, ikaw na po ang pinakamapayapang tao sa balat ng lupa. Hindi ako nagkamali sa John 14:27. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Amen. Si Jesus dumating sa iyo, tapos siya yung may-ari ng kapayapaan. Siyempre, pag dumating si Jesus Christ sa iyo at siya yung may-ari ng kapayapaan, ikaw na yung pinakamapayapang tao sa balat ng lupa kahit may problema ka. Amen. Kahit may sakit ka pa, kahit ano pang kaguluhan sa buhay mo, palala ng tiyablo, kahit ano pang gagawin ng tiyablo sa buhay mo, ikaw yung pinakamapayapang tao, relax ka lang.
lang, chill ka lang sa buhay mo. Bakit? Meron kang Jesus sa buhay mo. You see? Nakaranas tayo maraming problema at pagsubok, pero bakit narito pa rin tayo ngayon? Kasi meron po tayong Jesus sa buhay natin. At kung dinadaya-daya man tayo, niloko-loko tayo, ni Satanas, dinadaya tayo ng demonyo, maraming demonyo, billions of demons, sa ibabaw ng lupa, kung dinadaya-daya natin, tayo nila. Alam ko yan, yung mga kawan nila, pumupuno lang yan eh. Wala na yan silang ngipin. 2,000 years ago, talunan na sila, di ba? Amen? At ang kaaway ay nasa ilalim na ng ating mga paa. Amen? Bakit sila nagtatagumpay? Sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng tao. Kasi, pag bumupulong si Satanas, pinapakinggan. Amen? Pag sinabi ni Satanas, wala namang pag-asa, mamamatay ka lang. Mamamatay na nga ako. Mamamatay. Sabi ni Satan, amen, amen, amen. Ha? Sabi ni Satan, malulugi na yung negosyo mo. Hindi ka na makapagtapos sa pag-aaral. Mamamatay ka na sa sakit at karamdaman. Hindi ka na gagaling. Lahat na lang na masasama, mga negative. Amen, hindi ka na sasaya. Malungkot na talaga buhay mo. Sabi ni Satanas, amen, amen, amen. Amen. Huwag natin pakinggan lahat po ng negative na ating narinig. Kasi nga po, that's the lies of the enemy. Wala na siyang ngipin, wala na siyang power. Powerless na po siya 2,000 years ago. Bumubulong na lang po siya. Nagtatry na lang po siya. Amen? Nagtatry na lang po siya kung makaisa. Pero alam po, ang matitibay, ang mga marurunong, ang matatapang, amen po, ang kuba, ang mga nagmamahal sa Diyos, hindi po yan kayang bulungan sa Satanas. Amen? Pag may narinig kang negative, in Jesus name, kaya. Marunong po ba tayo magkasal? Nung ikasal ng tao ha, layuan mo ako sa Satanas. Dapat marunong tayo pag in Jesus name. Pag may mga negative, lalo pa kung may mga tukso, in Jesus name. Wala eh. Pinapaunakan natin. Hindi na nanalo pa rin si Satan. Amen? Kasi nga po, pinapakinggan natin siya. Pero ang mga matatalino, ang mga matulunong, ang mga matatapang, ang magmamahal sa Panginoon Jesus, hindi yan kayang bulungan sa Satanas. Nananatili yan sa presensya ng Lord, nananatili yan naglilingkod, lumalaban yan sa buhay, amen po ba, pinaglalaban niya, kaligtasan niya, amen po ba, ano mang mangyari, tatayo yan sa Panginoon. Amen. At alam niyo po ba, bago ko makuha itong mga revelation na ito, nagsakripisyo pa po kailangan ko kong bayaran. Kalinisan ng buhay. Amen. Actually, ang mga lingkod ng Diyos, hindi po qualifications po yung, well, anyway, maraming information, maganda po yan, magagamit po yan sa pangalan. Pero para magiging effective ka sa pulpit, at yung mga nakikinig ay babalik pa rin ang kanilang buhay, kanilang mga puso, at yung mga nakikinig paglabas, kapag hindi susunod, hindi makakatulog. Lagi po sa panalangin ko, Lord, yung mga umalis, huwag niyo pong patulugin sa presensya. Lagi niyo po silang hipuin. Lagi niyo po silang bulan. Kalabitin niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo po silang pasayahin sa labas. Panalangin po yan. Ngayong umaalis sa Diyos, hello, nanadaya ng kaway, sabi ko sa prayer ko, Panginoon, bigyan mo po siya ng karunungan, bigyan mo siya ng tapang, bigyan mo siya ng talino, na mapagtagumpayan niya lahat ng gawa ng tiyak mo sa buhay niya. Yan po ang prayer ko. Hindi ko sinabi, Lord, parusahan mo siya. Dapat malaman yung ginawa niya. Wala akong ganong prayer.
Pero ang friend ko, Panginoon, huwag niyo po silang pasayahin sa labas. Na dapat nilang malaman na hindi dapat sila nagtatagal sa labas dahil ang kaligayahan wala sa labas na sa iyo. Palakpakan po natin. Amen? Kasi naranasan ko eh. Kahit wala ako sa labas, masaya naman ako sa loob eh. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon. Na kahit wala tayo sa labas, wala tayo sa barkada, wala tayong katuwintuan, wala tayong kapasyalan, wala tayong... Pwede ka naman sumayain. Sasaya ka. Kapag nasa Panginoon ka, masaya ka. Amen? Amen. Yung mga naghanap pa ng barkada, delikado yan. Ay, nabuboring ako ngayon. Nabuboring ka pa niyan. Magpasalamat ka nga, wala kang problema, boring ka pa. Diba? Maraming ganyan. Pero nga, makaano tayo, maglamierda tayo, ganyan, diba? Maglamierda tayo, ganyan, mag-sit-sit tayo sa labas. Kasi nakakaboring. Uy, mag-ingat ka sila sabi mo. Baka bibigyan ka sa tanas para hindi ka maboring sa buhay mo. Alam niyo, magpasalamat ka nga, hindi. Magpasalamat ka nga na ano eh. Hindi ka na boring. Bakit? Di ba? Ang dami sa ospital, no? Namumblema. Saan maghanap ng pera para ibayad para makalabas? Nasa ospital. Namumblema paano gumaling? Nasa ospital. Namumblema saan? Kumuha ng pabili ng gamot. Amen? Mga bihag na mga rebelde. Nananalangin, paano sila lumaya? Pero ikaw naboboring? Di ba? Sila, namumblema, pero ikaw naboring dahil wala kang ginawa. Magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos. Amen. Na everything I find. Tapos, maghanap na kayo ng kaligayahan sa labas. Tuloy. Pag lumabas ka sa presensya ng Diyos, target ka na ni Satanas. Amen? Wala ka na sa presensya ni Lord eh. Target ka na, kawawa ka naman. Kawawa tayo kaya kalagin yung katabi mo, huwag na huwag kang magbalak, mag-isip, magplano, di sa panaginip na lumabas ka sa presensya ng Diyos. Kalagin mo! Huwag kang magbalak, magplano, mag-isip, di sa panaginip, lumabas ka sa presensya ng Diyos. Target ka ng kaaway! Amen! Kailangan natin ang pag-aaral natin, mga pag-aaral. Dahil ganito talaga ang buhay. Ang buhay ay labanan. Hindi pwedeng pa-chill-chill, palamig-lamig ka, pasyal-pasyal pa. Amen? Hindi mo pa nga nabasa ang Biblia from Genesis to Revelation. Ang isip mo, pasyal-pasyal. Wala ka pang kaparatan, karapatan, magpapasyal kung hindi mo pa naubos ang Biblia basahin. Amen! Ang iniisip mo araw at gabi kung paano ka sumaya sa labas. Hindi mo mga nabasa yung wala ka pang memory verse. Puro lakwat sa nang iniisip mo. Hello? Wala ka pa nang ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, wala ka pang memory verse. Tapos puro lakwat sa iniisip mo sa labas. Amen! Wala pong masama sa pamamasyal, ha? Pero bago ka mamasyal ng malalim, basahin mo na ng malalim ang Genesis to Revelation ng Biblia para pag mamasyal ka sa labas, hindi ka na nakita ni Satanas na, uy, ito na yung aking, ito na, meron akong almusal. Sabi sa Satanas, meron akong panangalian, meron akong panggabihan. Gagawin kang almusal, panangalian, gabihan ni Satanas. Hello! Wala kang karapatan mag-chill-chill. Wala kang karapatan mamasyal-masyal muna. Kung ako sa iyo, wala kang munang karapatan. Ubusin mo muna, basahin ang Biblia
From Genesis to Revelation nang sa ganun, pag lumabas ka, maraming tukso sa labas, kayang-kaya mo nang harapin. Amen. Sabi ko nga kagabi, kapag nagbabasa ka ng Biblia, dahil inutusan tayo ng Lord magbasa. Amen? Amen! Utos ng Diyos yan, magbasa ng Biblia, tapos wala ka nang nagbabasa. Tanungin mo yung katabi mo, boy, anong book ka niya? Anong buka na? Pagabitin mo katabi mo! Anong book ka na? Nasa lumang tipan ka pa rin ba? Ano na memory verse mo? Tanungin mo yung katabi mo, may memory verse ka na ba daw? Honey? Friend? Meron ka na? Amen. Ano na memory mo? Yung teleserye, inaabangan mo. Anong teleserye? Inabangan mo. Buti pa yung teleserye, inaabangan mo. Kilig na kilig ka. Pero yung sa sulat ng Diyos, nagbeta ng Diyos, hindi ka kinikilig. Amen? Number 1. Sabihin ko mo ulit, sinabi ko na ito pagabi. Kaya ka nagbabasa ng Biblia, dahil inutusan ka ng Diyos magbasa ng Biblia. Amen. Kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia, araw at gabi nagkakasala ka. Amen. Nakasala daw. Lumalabag ka sa sinasabi ng Diyos. Yan, dami pala nagkakasala sa atin. Hello? Kalabitin mo rin yung katabi mo. Kailan mo huling binasa yung Bible mo? Kailan mo huli? Alam niyo, kaya ka nakatalo. Kaya tungkol sa'yo si Satan, hindi ka kasi nagbabasa ng Bible. Binigay niya ka ni Lord ang espada. Ayaw mong gamitin, kaya ka natatalo. Ayaw mo eh. May magagawa ba ang Diyos? Ayaw mo, tamad ka magbasa ng Biblia. Eh, para sa'yo hindi naman yan. Number 1, kaya ka nagbabasa ng Biblia, may utos ang Diyos. Number 2, napakaganda. Reservation. Ano ang salitang reservation? Yung nangabasa mo, naka-reserve yan. Magagamit mo yan sa labanan ng buhay. Amen. Kung wala ka nang nabasa, kung wala ka na-reserve, anong hugutin mo? Wala. Talo ka. Kaya nga, sa pagbabasa ng Biblia, at the same time pala, nagkakaroon ka ng reservation na kapangyarihan sa buhay. Karunungan, katalinuhan, at pagdating ng mga panahon, ng mga pangyayari sa buhay mo, hindi ka talo dahil meron kang naka-reserve na lakas. Amen. Nabasa. Amen? Ganun po ka-importante ang pagbabasa ng Biblia. Kailangan ko sinasabi sa mga binata at dalaga. Binata at dalaga pa lang kayo, mga single for Christ. Diba? Wala pa kayo pagsilbihan ng asawang lalaki, pagsilbihan ng bubuhay ng asawang babae, mga anak wala pa. Ang laya-laya niyo bang magbasa ng Biblia? Amen? Ngayon pa lang mag-reserve na kayo. Amen. Ng salita ng Diyos, ng lakas ng Diyos, tarungan ng Diyos, nakatago ng yan. Pag meron kayo ng reservation, pagdating na kahit nag-asawa na kayo, kahit duraan ka pa ng asawa mo, hindi mo kayang lumaya sa bahay. Hello? Kasi bakit? Nabasa mo na si Jesus Christ dinuraan. Amen. Hello? Asawa mo lang ng dura sa'yo, isa lang, isang bibig lang yan, di nagtutbrush. Si Jesus Christ, ang daming bibig na di nagtutbrush, dinuraan siya, ang daming mikrobyo na punta sa kanya. Amen? Yan din ang sabi mo eh. Pag nag-away kayo, pagdating ang panahon,
Pag meron kayo asawa, dahil naka-reserve na sa iyo ang mga salita ng Diyos, kahit sinurang ka, kahit minura ka, kahit anong gawin ng asawa mo, hindi ka kayang maminang. Hindi mo kayang sumuhay sa Diyos. Manatili ka pa rin sa Kanya. Amen. Bakit? Yung ginawa sa'yo, ginawa na kay Jesus Christ yan. Kung ginumbag ka na asawa mo, ginumbag na rin si Lord. Binubog na rin si Lord. Pag pinagsalitaan ka ng marami na kaibigan mo, kaninong tao, man sa buhay, tanggap mo na. Kasi nga, maalala mo, ang nabasa ko na doon. Jesus Christ na, ginawaan niya. Pagkatapos yung dinuraan, binubog, nalikusta, binura, tapos pinako, namatay. Pero ang sabi niya, bago siya namatay, Father, forgive them, for they do not know what they do. Amen? Paano mawasak ng tiyablo ang iyong tahanan? At alam nyo, mga ladies, mga babae, ganito. Hindi ko sinasabi sa lahat ng panahon ng babae lang, pero may mga lalaki din. Alam nyo, lalo na pag mga kasal na, ang sinisikap ni Satanas sa isang pamilya na tuksuhin, una niyang gawin ang babae. Babae. Ang babae kasi, weaker vessel yan, sabi ni Pedro. Ang babae, emotional. Hindi naman babae, pag walang pera, walang bigas, ano yan? Wala din bigas! Dami din na sinasabi. Diba? Ganyan ba? Ganyan ba? Ito, makakarinig ka kami ng mga parang paniki na, di ba? Ang mga babae kasi mga expressive yan. Nag-i-express, madali sila. Ayun nila, yung madali sila maapektuhan. Diba? Yung mga babae pwede mahinga sa Lord, pero yung mga babae malakas sa Lord, hindi na yan ganyan. Amen. Ang mga babae malalakas sa Lord, ano na sila? Ang mga babaeng hindi malakas sa Lord, more. You know what? Huwag tayo nasaktan mga babae, ganyan talaga mga babae. Sabi nila, parang yung bibig, parang ng manok. Kwento ng manok. Bakit? Nakita naman natin, di ba? Si Eva. Hindi si Adan ang tinuksunin. Munahan si Eva. At dahil natukso si Eva, nakapasok na ngayon si Satanas. Pati kay Adan. At sa lahat ng henerasyon na mula kay Adan. Amen? Alam nyo, mga mag-asawa, babae, kung gusto ninyong intact ang pamilya ninyo habang panahon at hindi kayo nakakasuway sa Diyos, wala tayong pag-uulang sa Diyos. Pagharap natin sa Diyos, wala tayong kinatatakutan. Ano man sa pagharap sa Diyos. Babae ang unang sisirain, wawasakin, tuksuin ni Satanas. At pag nangyari yan, victory na si Satanas sa pamilya, mawawasak na ang pamilya. Kaya mga babae, mga asawang babae, tiisin niyo. Kahit gaano kasakit ang mga salita, tiisin niyo. Para lang sa pamilya ninyo. Huwag niyong ipawasak ang pamilya niyo sa dyablo. Kasi kahit kailan hindi pangarap ng Diyos na mawasak ang pamilya mo. Mga babae, inaasahan tayo ni Lord. Kasi nakikita ko naman mga lalaki nagluloko. Pero pag ang babae nakaintak, may uuwian pa rin sila natin. Wala pa ka natin. Pero once ang babae na ang nagluloko,
Bakit babae lang talaga yung ano? Diba, pag naglalaki na, parang na, ang dumi mo na, parang lubid ka na, pagpapabae, parang, di ba, parang gano'n na? Pero alam nyo, si Jesus, si Maria Magdalena, kahit dugyot ngayon, pinatawag pa rin siya ng Diyos, dapat gano'n ang mga lalaki. Amen. Para itak pa rin ang family. Amen? Para itak pa rin ang family. Hindi po yung parang, ang dumi-dumi na lang yung mga babae, parang hindi, parang diba? Parang diba? Ano diba? Parang, meron tayong sinusubukan kong i-repair, hindi ko nakakausap ng malaki. Pero mag-asawa ginagamit doon sa Mindanao pa yan, Mindanao. Kailan ko sila. Yung babae, dahil marami siyang utak, ay nako, siguro may padala ang demonyo na lalaking mayaman. Pag ganun, ano, ang tagal-tagal mo na sa Panginoon, naladaya ka pa rin ng Diablo. Nalingan itong babae, pinatulan si lalaki, nakabayad ng utang, kapalit ng kanyang, kapalit ng, may asawa siya! Pastor ang asawa niya! Pastor ang asawa niya. Ngayon, si Pastor, feeling ni Pastor na talagang ano, di ko alam anong feeling niya, hindi na sila nagpatawaran bawat isa. Kaya ngayon, si Pastor pupunta na si December sa Cavite, wala na. Yung babae, mga babae, magpakatatag kayo sa pamilya ninyo. Kung mahal niyo talaga ang pamilya niyo, mga anak ninyo, kung gusto niyo maligtas, sikapin niyo na kahit anong kahinaan ng mga asawa ninyo, pagtsagaan niyo, asawa niyo na yan. Amen? Hindi mo naman kayo mag-pray na pag-iwalay niyo sa Panginoon, din nagkasana to. Ang makawasak si Diablo lang naman. Amen? Hello. Manaw po natin, church? Kaya pag ang babae nadadala din sa pamilya, yung asawang babae, yan, kuha na niya lahat ang pamilya. Babae lang, ang asawa, mga anak, kuha na ng Diablo. Amen? Ay, mga babae, sabi ko sa inyo, mag-aasawa kayo, pati kayong mga lalaki, mag-aasawa kayo. Ngayon pa lang, mag-reserve na kayo ng maraming salita ng buhay. Para pagdating ng panahon, may asawa kayo o wala, anumang nangyayari sa buhay, magtatagumpay kayo sa lahat ng pandaraya, panluloko, mga tukso ni Satanas. Amen. Tayong lahat, dapat magbasa ng Biblia. Huwag mong hintayin, lumabo yung mata mo. Sabi ako, ano mo sinabi ito ako, hindi ako kabasa. Bakit? Nung matalas pa yung mata mo, anong binabasa mo? Lifting. Mga bookstar ang tinititigan mo. Amen. Babae ko lalaki. Yun ang tinitigan mo, binabasa mo, inaabangan mo. Hello? Ang binabasa mo, dapat yung Biblia. Para lagi kang magtagumpay sa buhay. Amen? Amen. Yan. Alam niyo, kayong kasalanan na ginagawa mo ngayon, hindi mo mapagtagumpayan yan. Hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia. Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kaya hanggang ngayon, yung kasalanan ginagawa mo, gapos ka pa rin. Amen? Kung gusto mong lumaya, basa ng Biblia. Amen. Kasi,
kong sinasabi mga kapatid, when you are praying, you are talking to God, and when you are reading your Bible, God is talking to you. Amen. Maraming sasabihin ng Diyos sa'yo, well, hindi ka available. Wala kang panahon. Busy ako. Busy. Kaya tuloy, ang dami mo ng pinagkabalahan, hanggang sa malunod ka ng pinagkabalahan, hanggang sa mamatay na ikanluwa mo. Amen? Pero yung ina-available mo yung sarili mo, gano'n yung mga nangihina, walang kakayanan lumabas sa tukso, kapatid, naku, huwag ka nang magpagod pa, huwag ka nang humanap ng ibang remedy. Ang remedy lang magbasa ka lang. Amen? Magbasa ka. I-meditate mo siya. Kailangan yung mga binasa mo, naunawaan mo, huwag kang papayag, hindi mo siya naunawaan, kasi pag hindi mo siya naunawaan, ay walang matalim sa puso mo. Walang ma-research sa puso mo. Huwag mo siya gawing comics o ano man, mga libro, kailangan i-meditate mo siya, huwag mo siyang basahin, i-meditate mo siya. Amen. Ang meditation, malalim mo yan sa reading. Amen? Amen. Nanong po ba natin, church? Sacrifice na. Lahat ng marunong magbasa. Si Cece, nakita niyo? Nagbabasa na si Cece. At nag-share na siya dito ng Matthew 4:4. Diba? Train up a child in the way he should go. Magkakaanak kayo. Huwag niyong kalimutan. I-train ang mga anak ninyo para hindi sila guyuin ng demonyo. I-train ang mga anak ninyo sa Bible. Amen. May mga kapulitan lang talaga yan kasi yung sa kanila mga bata sila. Sabi ng Proverbs 22 verse 15, di ba? Di ka sa mga bata ang pag-iimpilyo. Ngunit sa pamangkitan na Palo. sila'y matututo. Amen. Pero, pag pinalaki mo yan sa Biblia, palalakihan nila yan. Huwag kayong papayag yung mga anak ninyo hindi nagbabasa ng Biblia. Kahit silang plaka na kayo, paulit-ulit si Mama Andy, ulit-ulit na lang. Diba? Hindi ko ulitin. Ilang araw kayo hindi nagbabasa? Amen? Mama, ulit-ulit na lang. Ulit-ulit na lang. Ulit-ulit na lang. Hindi ko ulitin. Ilang araw ka hindi nagbabasa ng Biblia. Amen? Nasa na Biblia mo? Hindi ko ulitin. Bahala ka magalit ka dyan. Kasi pares tayong pagalitan ng Diyos. Amen? Hello? Nanaw ko ba natin? Amen. Dapat, pag may mga anak na nanghihina, nanay, karayin. Karayin ang mga anak tatay, karayin ang mga anak. May mga barkada nanghihina, karayin mga barkada, mga kapatid, karayin sa Panginoon. Huwag nyo yan, ibalang mo na lang sa demonyo yan, ibalato na sa demonyo. Oo, naman. Amen? Nanaw ko ba natin, church? Okay, kumilang Panginoon. Amen. Okay. Meron pa akong how many minutes? 6 minutes. Okay. Ang sabi po rito mga kapatid sa 22. Layuan mo ako sa tanas. Layuan mo ako sa tanas. Ikaw ay isang katibisuran sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Okay, uulitin ko. Sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Yung pong palang ginawa ni Jesus Christ sa cross ay mga bagay yun sa Diyos. Amen?
Pero yung iniisip ni Pedro ay mga bagay ng tao. Hello? Yung pong pagbata, pagdurusa, pagtitiis, yun po ang mga bagay patungkol sa Diyos. Amen! Amen. Yung pong pagpipigil, yung pong pagtanggi sa mga bagay na patungkol sa Diyos, yung pagtitiis, yung pagdurusa, yung pagbata, ayaw po ni Satanas na maganap sa buhay mo yan. Kasi, marami po maligtas. Servants, marami pong mga bagay man sa buhay na pipigilan tayo ni Satanas na huwag magtiis, huwag magdusa. Hello? Huwag magbata ng maraming bagay. Kasi, ayaw ni Satanas itong gawin natin dahil maraming maligtas. Hello? Kaya mga servants of God, mga totoong manampalataya, di ba nagtitiis ka, nagdurusa ka, nagbata ka ng maraming hirap sa buhay, ma-accomplish mo naman yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen. Panalo ka na sa buhay. Yung ayaw magsakripisyo, ayaw maglingkod, gusto lang pa-chill-chill, yan. Pagpipigil ni Satan yan, nadagin ka lang sa kanas. Magpalali ka. Pero kung handa kang magsakripisyo, magtiis, magtusa ng maraming hirap para magampanan mo ang Great Commission mo sa Diyos habang nabubuhay ka dito sa lupa, panalo ka na, mag-resurrect ka talaga. Amen. Sapagkat walang magdurusa, walang kamatayan, walang resurrection. No crucifixion, no resurrection. Nanood ba natin? Yung mga Kristyanong gusto lang pa-chill-chill? Mag-chill ka dyan. Ayaw mong sacrifice, ayaw magtiis, ayaw magdusa, gusto lang. Kapelik-pelik ang buhay. Pwedeng sumamba, pwedeng hindi, pwedeng maglingkod, pwedeng hindi. Sarap buhay. Aasa ka, ma-resurrect ka? Huwag kang umasa. Dahil wala kang sakripisyo na ginawa. Kung gusto mong mabuhay ka mag-uli, lakaran mo ang lakad ni Kristo. Amen. Nanaw ko ba natin? Amen. Kahit mahirap, kahit di mo kaya, kailangan mong kakayanin. Kahit gaano ka kalungkot, kahit gaano kabigat, kakayanin mo. Bakit? Kinaya nga ni Jesus. Kaya mo yan. Dahil si Jesus kasama mo araw at gabi. Amen. Amen. Ang lalim nito, ang lalim na pag-aaral. Hindi mo, hindi pa tayo nakatapos. Ilang Sunday na, no? Ang daming revelation ginagawa, binibigay ang Lord. Alam niyo, naghihintay ko sa revelation na binibigay ng Lord kasi ito yung bumabago sa atin. Amen. Ito yung nagpapalakas sa atin, amen? Ito po yung nagbibigay buhay sa atin. Ito yung nagbibigay ng impact sa ating buhay. Amen po ba? Kahit matagal tayo dito, basta nabaliktad na bago ang ating buhay, okay na. Palapakan natin ang Diyos like a thunder. Tapusin ko to. Alas 3 ng linggo, banal na punan. Huwag mawawala. Tayo natin tumayo sa Panginoon.